Mainit na balita. Ang naghalal sa akin ay ang sambayan ng Pilipino tulad ng lahat ng miyembro ng Senado at hindi yata tama o makatarungan na mag-akusa sino man. Si Francis, Cheese, bulahin mo rin ang lelang mo na ikaw nagpakulo. Hindi ikaw nagpakulo niyan. Kasama ka sa kasama ka sa kumpas. Senator Escudero, may banat sa mga patutsada ni Senator Zubiri. Attorney Panelo, di kumbinsidong walang kumpas ng palasyo ang naganap na pagpapalit ng liderato ng Senado. Lumabas na nga ang tunay na mga pangyayari sa likod ng pagbibitiw ni former Senate President Mig Zubiri. Ito ay sa kabila ng mga binitawang salita ni Zubiri na di umano'y not following instructions mula sa taas na tila ba'y nagpapahiwatig na galing talaga sa taas ang kautusan upang magkaroon ng kudita ang mga senador laban sa Pangulo ng Senado at patalsikin ito. I thought I've seen strange things in my political career. And this happens to be the strangest. Talagang kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talagang hindi ko magets, hindi ko talaga maiisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari niyo. Nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan. So, medyo masakit. Masakit. Okay lang. It's okay because, alam mo, bilang politician, ganun talaga ang buhay. Nilinaw nga ng bagong Senate President na si Senator Cheese Escudero na ang pagpapalit o pananatili ng liderato sa Senado ay nakadepende di umano sa kumpiyansa at tiwala ng mayorya ng mga senador na di umano'y may kanya-kanyang rason na dapat igalang sa loob ng Senado. Tila nga ay pinapahiwatig ni Senator Escudero na nawalan na talaga ng kumpiyansa ang karamihan sa mga senador sa liderato ni former Senate President Juan Miguel Zubiri kaya't napatalsik ito. At the end of the day, ang pagpapalit o pagkakaroon o pananatili ng liderato sa Senado ay dumedepende sa kumpiyansa ng mas nakararaming miyembro ng Senado. Ang bawat miyembro may kanya-kanyang rason kung bakit at bakit hindi at ginagalang at tinatanggap po yun. Gaya ng sabi ko kanina, walang team ko, team mo, team niya. Team dapat naming lahat ay ang bansang Pilipinas. And I look forward to working to each and every member of Congress, whether majority or minority. From who? Ang naghalal sa akin ay ang sambayan ng Pilipino tulad ng lahat ng miyembro ng Senado at hindi yata tama o makatarungan na mag-akusa sino man, imbento man o kolum o haka-haka o social media na susunod kung kanino man. Ang sinusunod namin, pangunahin, ang mas nakatataas na interes ng sambayan ng Pilipino, mas nakatataas na interes ng ating bansa at pangalawa, ang aming mga konsensya kaugnay sa mga sasabihin naming pananalita o mga boto na ibibigay namin sa anumang isyu. As I said earlier, walang team ko, team niya, team namin, walang majority-minority, nag-iisa kami Senado at yun ang pananaw ko. Ang tanging kulay na dapat dinadala namin, mga kulay ng bandila at dapat gabayan kami sa anumang sasabihin namin ng bandilang nasa harap namin tuwing magsasalita at boboto kami sa plenaryo ng Senado. Ulitin ko, question ng kumpiyansa to at hindi para sa akin sa panahong ito. Sabihin ko anong rason ng bawat isa. Bawat isa may kanya-kanyang rason. At mas gusto kong pag-usapan kung anong mga marapat natin gawin. At hindi ko anumang maaring sakit o pagkagulat o tampo ng ilan o ng iba kaugnay ng bagay na yan. Matapos ang halalan, palagi kong sinasabi, tapos na dapat yon. Dapat umabante na tayo sa ngalan ng patinilbihan ng sambayanan. At yun din naman ang sinabi ni Senate President Zubiri bago siya nagbitiw. May banat naman si Attorney Salvador Panelo sa naganap na proseso ng pagpapalit ng liderato sa Senado na di umano'y may kumpas talaga ng Malacanang at talagang sila ang nasa likod ng naganap na kudeta. Taliwas sa binabanggit na di umano'y si Senator Cheese ang nagpasimuno ng pagpapatalsik kay Zubiri. Babala naman ng dating Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte kay PBBM na di umano'y dapat niyang harapin ang mga isyu ng droga na ibinibintang laban sa kanya dahil baka ito ang maging rason ng pagkasira ng kanyang administrasyon. Ito naman mga senador, kayo no? Pinagbububulan nyo kami. Bulayan yung mga lelong nyo. Alam naman natin,
Sa ano lang, panahon lang ni Duterte talaga hindi nakialam. The rest, the entire presidencies ng mga nakaraan at yung present, hindi po pwedeng hindi. Alam naman natin dyan eh. Tsaka alam po ninyo yung gaya na sinabi ko nung kahapon yata, nung pang chatcha, nung nire-resolve nila yung chatcha, ang nagpakulo niyan, di ba, sinasabi doon sa House of Reps, kumpas niya yun, ni Martin. Ang umpisa kaya lang, hindi sila nakakuha ng boto noon. Ngayon lang sila nakakuha. Ito namang may tanong kayo dyan kanina eh. Bakit naman yung mga PDP laban sumama? Bakit po lumagda? Bakit naman hindi? Pag hindi sila lumagda, di nasa minority sila. Iba yung pag nasa majority ka. Ano yung practical? But it doesn't mean na kasama niya na yan. Ano lang yan, naglalaro din yan. It's part of their tactical alliances. Nakakaawa. Si Migs. Broken-hearted melody. Sabi niya, Diyos ko. Talaga namang may kanta ka talaga sa bawat sitwasyon, Attorney Sal. I'm broken-hearted. Yesterday. Today, I'm dumbfounded. Hindi ko ubus maisip, ba't ako napalitan? Ikaw naman. Nung isang buwan ka lang pinapalitan eh. At saka ito naman si Francis, Cheese, bulahin mo rin ang lelang mo na ikaw nagpakulo. Hindi ikaw nagpakulo niyan. Kasama ka sa kasama ka sa kumpas. Hindi ko naman kayo maintindihan. Wala namang masama. Kung gusto ng Malacanang napalitan. Kasi nga, ang Malacanang is always interested kung sino. Kasi meron siyang agenda. Anong agenda niya? Agenda niya yung mga panukalang batas na kailangan ipasa nyo. Kaya natural lang yan na makikialam. Okay, wala namang problema doon eh. After all, kayo rin naman na magdidesisyon. Okay, yung sinasabi niyang independence, hindi totoo yun. Naging independent lang kayo sa panahon ni Duterte kasi hindi kayo pinakialaman. Kasi kung pinakialaman kayo, anong independence? Wala yan. So, with the new leadership, Attorney? Yan naman pong pagtatanggal o pagre-resign. Whatever you call it, still the same. Kasi kaya naman siya nag-resign, alam niya na mayroong 14 na boto, matatanggal siya. So, he avoided his own embarrassment by resigning. And I'm addressing myself to the President of this Republic. Sir, your performance will not depend on whether you have taken drugs or not, or whether you're taking it or not. Now, your performance will be judged on the basis of what you're doing for the country. Doon ka nila huhusgahan. Maniwala kayo. Kasi, gaya na sinabi ko, Ana, kung titignan mo siya, walang epekto ang drug sa kanya. Magaling magsalita, matinong magpaliwanag. Ganda yan. Consistent sa mga foreign policy niya with respect to ICC na hindi niya papayagan na makialam ang ICC sa ating internal affairs. Marami siyang mga pahayag, marami siyang mga patakaran na mahusay, maliwanag. Nagkakabulilyaso lang pagdating doon sa ibaba, yung mga in-appoint niya na nasasama siya, nasisira siya doon. Pero kung siya lang, hindi po pwedeng sabihin na ito talagang naapektuhan ito. But don't forget that public office is also a public trust. Pero kung ako talaga, aminin ko, di husgahan niyo ako, nag-take ako noon, tapos na yan, nagte-take ako ngayon, wala naman ako, nakikita niyo ba? Ganun lang yan eh. Kasi kalakip ng public service at ang tiwala ng taong bayan sa maging namumuno matapat sa bansa, yung katapatan nila sa kanilang trabaho. And of course, maliban sa pagiging katapatan mo, Attorney Sal, it also entails accountability. Siyempre, you will have to be accountable to all your acts as an official. Nagbigay naman ng paliwanag si Senator Bato de la Rosa patungkol sa pagiging emosyonal nito sa naganap na sesyon na di umano ay dahil nabigo niya si Zubiri at nahihiya di umano siya rito, kaya't naiyak na lang. Dagdag niya na malaki ang kumpiyansa niya at respeto kay Senator Cheese na siyang pumalit kay Zubiri. Yes, kaya ako napaiyak dahil nga hindi naman sasama ng loob, parang nahiya ako sa kanya
Dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. Well, kasi yung nakapirma ako before mag-start ang session. Di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Migs, talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. But still, as I have said, meron kaming usapan, kaming tatlo, Senator Bungo, Senator Tolentino, na majority rules. Lalabas 3 against 1, obligado sasama yung 1 doon sa decision. So, at hindi ko, yung bang, as I've said, feeling ko, being a good soldier, I would like to convey the message to him that, my commander, I'm so sorry. We lost the war. I failed to win the war for you. At least, on my part, masaya rin ako because Senator Chis is a very magnanimous victor. Kahit alam niya hindi na kailangan yung boto ko, still, kinumbinsi pa rin niya ako na sumama sa majority.